Kumusta po muli? Bago kong simulan ang pagpapatuloy ng ating kwento, shout out po muna dyan sa lahat-lahat sa mga members ng channel na ito, sa Team Shantik, sa Team Alright at Team Wonders, gayon din sa iba pa nating mga kaibigang content creators at sa mga kapatid nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayo and God bless. Habang nananghalian kami, ay marami pang sinabi sa amin sina Father Enrico at Tatay Berting. Si Sister Luz naman ay nagkwento rin ng tungkol sa kanila ni Lolo Benjamin. Hindi daw maikakaila na nakuha ni Mon ang pisikal na anyo ng ninuno naming Kastila. Silang dalawa ng Lolo Benjamin ay parihong-pariho ang tabas na mukha. Paminsan-minsan daw noon na pumapasyal ang buong mag-anak sa kanilang bahay at hinahayaang mag-usap sila ni Lolo Benji. Ayon kay Sister Luz, madalas daw sa gabi nagpapakita ang mga kakaibang nilalang kay Lolo Benji hanggang sa dumating nga ang panahon na hindi na niya iyon kinaya. Minsan daw ay may mga elementong sinasaktan siya. Nang maging madre si Sister Luz, ay hiniling daw niya sa Madre Superiora na maglingkod sa simbahan ng parokya sa kanilang bayan dahil batid niyang nananahan doon ang kaluluwa ng Lolo Benji. Matagal daw bago bumukas ng kaunti ang ikatlong mata ng madre, dahilan upang paminsan-minsan ay nakikita niya ang kaluluwa ng pumanaw na kasintahan. May mga pagkakataon daw na nagising siya sa hating gabi at makikita niyang nakatayo sa may paanan niya ang kaluluwa ni Lolo Benji. Hindi daw siya kailanman natakot kapag nangyayari iyon. Lampas 2:00 na ng hapon nang magpaalam kami kay Father Enrico. Tutuloy na po kami, Father. Sobrang abala na po itong dinulod namin sa inyo, ang sabi ng ama. Wala yun, Julio. Ay siya, sige. Mag-iingat kayo, ha? Hayaan ninyo, tutulungan ko kayo na may paliwanag sa mga taga Dolores kung anong hiwaga ang bumabalot sa pagkatao ni Mon. Gusto kong malaman nila na hindi niluloko ba ng anumang masamang espiritu ang inyong anak. Bago kami umalis ay tinawag ni Sister Luz si Mon. Niyakap niya ito at sinabihan na lagi lamang magdasal, huwag matakot sa anumang nilalang na nagpapakita dito. Nagpasalamat si Mon kay Sister Luz at nagsabing lagi niyang tatandaan ang lahat ng bilin niya dito. Tatay Berting, maraming salamat po sa lahat. Sa susunod na magawi kayo dito sa San Luis, dalawin din naman niyo kami sa Dolores po, ang wika ng aking ama. Sige, Julio. Asahan mong dadalaw ako sa inyo sa susunod. Magpapasabi lang ako kay Father Enrico kung kailan, Matapos ang paalaman ay sinimula na naming maglakad. Hindi na kami sumubok na pumara ng anumang sasakyang dumaraan dahil tiyak na wala namang jeep o tricycle na hihinto para kami ay isakay. Maliban na lang siguro kung hindi namin kakilala. Bago namin marating ang bukana ng barangay na tinitirhan namin ay may mga truck ng bumbero na lumalampas sa amin. Biglang sumagi sa isipan ko ang panaginip ni Mon. Nagkatinginan kaming mag-ama, marahil pareho kami ng iniisip. Binilisan namin ang paglalakad at ilang sandali pa ay natanaw na namin ang malaking balumbon ng usok na nanggagaling sa aming sityo sa Dolores. Mukhang nagkatotoo ang panaginip ni Mon, lalo namang binilisan namin ang aming paglalakad. Lakad-takbo ang ginawa namin. May nadinig din kaming parang mga putok ng baril. Marami kaming kabarangay na nasalubong, ngunit ni isa ay walang kumausap sa amin. Walang nagsabi kung ano ang nangyayari. Nang nadaanan namin ang barangay hall, ay tamang-tama na papalabas mula doon si Kapitan. Nako, Julio, nagkatotoo ang panaginip ni Mon. Tuloy-tuloy na sana kami pauwi, subalit pinigilan kami ni Kapitan. Julio, mas makakabuti kung huwag mo na kayong tumuloy doon.
Pero, Kapitan, baka nasusunog na rin ang bahay namin, ang sabi ng ama. Hindi nadamay ang bahay nyo. Hindi ito nasunog. Ang mga bahay lamang sa paligid ninyo ang nasusunog. Ha? Imposible iyon, ang bulalas ni ina. Ang nagpasimula ng sunog ay si Paring Andres at may mga kasama siyang mga lalaking mukhang hindi taga rito. Naku Julio, mukhang nag-horumental na iyong tao. Bakit kailang humantong sa ganito? Bakit ginawa iyon ni Paring Andres? Ang wika ng aming ama. Ayon sa mga nakakita ay may dala silang mga sulong may sindi at sa halip daw na pigilan sila ng mga kapitbahay namin, inudyukan pa silang sunugin ang bahay. Nang hinagis daw nila ang mga ito sa aming bahay ay may mga uwak na sumalo sa mga sulok at hinagis pabalik sa direksyon ng mga naghagis nito. Dumiretso sa bubong ng ilang bahay sa paligid ang ilan sa mga sulong iyon at doon nagsimula ang sunog. Pero mukhang humihina na ang mga apoy sa mga nasusunog na bahay. Mabuti di umano ay may dumating na mga bombero, saad ni Kapitan. Kailangan na naming umuwi, Kapitan, ang pagpupumilit ni ama. Julio, may dalang baril sina Paring Andres at mga kasama niya. Nakita ko kanina na paulit-ulit na pinapaputukan ang iyong bahay. Mabuti na lang at isinama mo ang buong pamilya mo papunta ng simbahan. Kaya nga bumalik ako dito at intusan ko yung mga tanod na magpunta sa bayan upang tumawag ng mga pulis. Julio, pakiusap, pumasok muna kayo sa barangay, ha? Dahil sa tingin ko gusto kayong patayin o saktan ni Paring Andres. Dennis, ipasok mo sa loob ang nanay at mga kapatid mo. Bilisan mo. Dito lang ako sa labas. Magbabantay ako baka biglang pumunta dito sina Paring Andres. Opo, itay. Nang pumasok kami sa loob ng barangay hall, ay napakaraming uwak ang sumunod sa amin sa loob. Paano, Julio, ha? Sisilip lang ako doon nang malaman ko kung ano nang nangyayari. Paparating na siguro ang mga pulis na tinawag ng tanod na inutusan ko sa bayan. Diyan lang kayo, pare. Ligtas kayo diyan. Malinaw na kay Mon, ibinunto ni Mang Andres ang pagkamatay ng kanyang anak at gusto niyang makaganti kaya binalak niyang sunugin ang aming bahay at mukhang masama rin ang balak laban sa aming pamilya. Ilang sandali pa ay biglang pumasok si ama sa barangay hall. Huwag kayong maingay, ha. Paparating na sila Paring Andres at may mga kasama siya. Tingin ko may nakapagsabi na nandito tayo eh. Magtago kayo sa CR. Inilabas ng aking ama ang baril na nasa kanyang bag na lagi nitong bitbit. At dumating nga si Mang Andres. Hoy, Julio, ilabas mo yung salot mong anak kung ayaw mong madamay ang buong pamilya mo. Alam kong nandyan kayo sa loob. Mga lahi kayo namang kukulam. Naglakas loob akong sumilip sa bintanang jealousy. Bukod kay Mang Andres ay may 3 pang ibang mama sa kanyang likuran. Lahat sila ay may hawak na baril. Sinabi ko iyon kay ama. Andres, pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Ang pakiusap ni ama. Sige, pag-usapan natin. Pag-usapan natin matapos mong ibalik ang buhay ng kaisa-isa kong anak. Kaya mo bang ibalik ang buhay ng anak kong kinulam ninyo? Paring Andres naman, maghunos dili ka. Hindi si Mon ang may kagagawa ng nangyari sa anak mo. Kapitan, huwag ka makialam dito kung ayaw mong idamay kita. Ako ang kumpare mo pero hayan, malinaw na kinakampihan mo ang pamilya ng mga mangkukulam na yan. Sa opisina mo pa mismo pinatago. At pagkatapos niyon ay nakarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril at mga yabag papalapit sa pinagtataguan namin. Tuwing may putok ng baril, akong naririnig ay nakikita ko kung papaanong parang mga putakti ang mga uwak na nagsama-sama na parang pader na nakaharang sa harapan ni Mon. Bahagyang binuksan ni ama ang pintuan at dumapa siya't gumanti ng putok. Mula sa nakaawang na pinto ay nakita kong natumba ang isa sa mga kasamahan ni Mang Andres na sumusugod palapit sa barangay hall. Hindi ko masabi kung napuruhan ng ama ang lalaking iyon dahil doon ay umurong palayo sa pinagtataguan namin si Mang Andres at ang natira nitong 2 pang kasama. Muling sinara ni ama ang pintuan ng barangay hall. Dennis,
Gumapang kayo papunta sa likod. Doon kayo dumaan palabas ng barangay hall. Susunod ako sa inyo. Ang wika ng ama. Sinunod namin ang sinabi ni ama. Habang kami gumagapang papunta sa likuran, ay muli na naman kaming nakarinig ng sunod-sunod na putok. Mabuti na lamang at makapal na konkreto ang pader ng barangay hall. Ang pintuan lang at mga bintana ang tinatagusan ng mga bala. Dagdag pa ang maraming uwak na halatang hindi pahintulutan. Marahil hindi lang Simon, kundi kaming buong mag-anak ang masaktan. Nakalabas kami ng barangay hall mula sa likuran ng pintuan nito. Tanging si ama na lamang ang natira sa loob. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng sirena ng sasakyan ng mga pulis na nagsipagdatingan. Tumigil na ang palitan ng putok. Nang matiyak kong nasa ligtas na lugar na ang inay at ang mga kapatid ko, ay bumalik ako sa loob ng barangay hall. Ligtas si ama, walang tama. Binuksan namin ang nagkasira-sirang pinto ng barangay hall at dahan-dahan kami ni ama na sumilip sa labas. Nakapaligid ang mga pulis kina Mang Andres at ang kanyang mga kasama. Hindi na nila ito nakuhang manlaban. Napatay ni ama ang isa sa mga kasamahan ni Mang Andres at sugatan pa ang isa. Maging si Mang Andres man ay may tama rin sa kanang balikat. Nilapitan ni ama si Mang Andres. Bakit kailangang humantong sa ganito? Ang tanong ng aking ama kay Mang Andres. Wala akong pinagsisihan sa anumang nagawa ko. Ano ang gusto mo? Ang gawin ko ha? Matuwa sa ginawa ninyo sa anak ko? Pinatay ng anak mo ang anak ko. Ginulo nyo ang buhay namin dito sa sityos. Salot ang anak mo. Salot ang pamilya mo. Lumayas kayo dito, iwanan ninyo ang Dolores at ang San Luis. Sa impyerno na lang kayo tumira. Ang sagot sa kanya ng galit na galit pa rin na si Mang Andres. Itinulak na ng pulis papasok sa kanilang patrol si Mang Andres. Mang Julio, alam po namin dati kayong sundalo, pero matanong ko lang po, may lisensya po ba ang baril ninyo? Ang tanong ng isa sa mga pulis kay ama. Tumango naman ang ama. Ganoon pa man, ay kailangang sumama pa rin ni ama sa presinto. Ipinahanda ang lisensya ng baril nito. Halimbawang may magdemanda laban kay ama. Kung pagbabasihan naman ang sinabi ni Kapitan at ang ilan pang mga saksi ay lumalabas na self-defense ang ginawa ng ama. Itong si Mang Andres ang patong-patong na kaso ang haharapin kasama na ang arson. Dennis, bahala ka na muna sa nanay at mga kapatid mo. Baka bukas pa ako makauwi ng bahay, ha? Upo, itay. Ang tugon ko kay ama. Pasasamahin ko sa inyo ang isa sa mga tanod natin dito, Julio. Gamitin na ninyo ang sasakyan ng barangay. Hindi na ako tatanggi, Kapitan. Maraming salamat. Papalubog na noon ang araw. Habang naglalakad kami pa uwi, ay nadaanan namin ang mga bahay na nasunog. Amoy na amoy ang mga natutupok na kung ano-anong bagay. Umuusok pa ang ilan sa mga labi ng bahay. Maraming bahay ang tinupok ng apoy. Talagang hindi ka panipaniwala na hindi naapektuhan ng sunog ang bahay namin at ang alinmang bahagi ng bakuran nito. Kapansin-pansin ang napakaraming uwak na nakadapo sa mga puno sa paligid ng bahay namin at sa buong bubong nito. Nadaanan namin ang mga naapektuhang pamilya. Marami sa kanila ang mga nag-iiyakan. May ilan sa kanilang tumitingin sa amin habang kami ay naglalakad patungo sa aming bahay. Matalim ang titig ng iba. Kung makapagsasalita lamang sila, tiyak puro mura ang aabutin namin. Sana mali ako, pero hindi si Mang Andres ang sinisisi nila sa nangyari. Simon pa rin tiyak ang binubuntunan nila ng sisi, ngunit pinili na lamang nilang manahimik sa takot na may mangyari ding hindi maganda sa kanila kapag nagsasalita sila ng anumang laban sa kapatid ko. Kung sa halip na inudyukan nila si Mang Andres, ay pinili nilang pigilan ito, marahil ay hindi nangyari ang trahedyang iyon. Ang moral lesson po na makukuha natin sa kwentong ito, si Tom at Jerry kahit minsan ay magkabati pero mananatiling magkaaway. So weird!
Kung may opinion po kayo, please comment down below at abangan po ang 3 nalalabing yugto ng kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat.